بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay handog natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kapayapaan, papugay ay mapa sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Isa sa pinaka hindi makakalimutan na naganap sa talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam at kabilang sa mga himala na nangyari sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang tinatawag na Al-Isra wal Mi'raj. Kaya binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Isra, kanyang sinabi: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Luwalhati sa kanya na siyang nagpalakbay sa kanyang alipin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabi mula sa Masjidil Haram sa Makkah patungong Masjid al-Aqsa sa Jerusalem, na ang mga kapaligiran nito ay aming pinagpala upang aming ipakita sa Kanya ang aming mga ayat, mga palatandaan. At katotohanan siya ang lubos na nakaririnig, ang lubos na nakakakita. Kaya naman mga minamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang nangyari sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa Al-Isra wal Mi'raj. So ano nga ba ang Al-Isra? Ang Al-Isra, mga minamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ang paglalakbay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakay ng burak mula sa Masjid al-Haram sa Makkah patungong Masjid al-Aqsa sa Jerusalem, sa gabi na iyon na kung saan kasama niya si Anghel Gabriel alayhi salam. Ang tinatawag naman na Al-Mi'raj ay ang pag-akyat ng propeta sallallahu alayhi wasallam mula sa Masjid al-Aqsa patungong kalangitan. Patungong kalangitan hanggang sa umabot sa Sidratil Muntaha, sa pinakataas sa kalangitan. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa naturang gabi rin iyon naganap ang tinatawag na Al-Isra wal Mi'raj. Itong kaganapan na ito, mga minamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hindi makakalimutan mula sa talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay napakadakilang kaganapan na nangyari sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Na ang mga aral nito, mga minamahal ni Allah, ay una, ito ay pagpapatibay sa puso ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na upang maibsan ang kalungkutan ng propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng paanyaya ng sugo sallallahu alaihi wasallam sa Taif at ang nangyari sa kanya roon. At ganun din ang pagkamatay ng kanyang asawang si Khadijah radiyallahu anha at si tiyuhin niya na si Abu Talib, na parehong namatay sa isang taon. Kaya naman mga minamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, upang maibsan ang kalungkutan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay mayroong bagay o kaganapan upang ito ay pampalubag loob sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga nangyari sa kanyang buhay.
Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pinuntahan siya ni Anghel Gabriel sa Makkah al-Mukarramah upang ito ay maglakbay papuntang Masjid al-Aqsa, at ganun din ay upang maglakbay at magtungo o di kay umakyat sa kalangitan. At ganun din mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, pangalawang aral na ating makukuha sa tinatawag na Al-Isra wal Mi'raj ay ito ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang ipakita ang kapangyarihan ng Allah na mailipat ang propeta mula sa isang lugar hanggang sa iba pa, sa isang gabi lamang. Ibig sabihin, malayong lugar ang tinatawag na Palestine o di kay Jerusalem mula sa Makkah, ngunit ito ay kabilang sa pagpapakita ng makapangyarihan na si Allah subhanahu wa ta'ala, na walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi imposible sa kanya ang bagay na iyon, na mailipat niya ang kanyang alipin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, ito ay pasok sa ating paniniwala, pasok sa ating tinatawag na pinaniniwalaan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na makapangyarihan sa lahat. At ganun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang din sa mga aral na makukuha sa Al-Isra wal Mi'raj ay yung tinatawag na pagtatakda ng salah o di kaya'y pag-uubliga ng salah. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay umakyat sa kalangitan, nag-Mi'raj patungo sa Sidratil Muntaha, sa pinakataas ng kalangitan, ay doon niya kinuha ang kautusan na tinatawag na salat o di kay pagdarasal. Doon inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At mapalad tayong ummah, mapalad tayong mga ummah ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ang unang sala na ibinigay, inutos sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay ito ay 50 sala sa isang araw. Ngunit dahil sa ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay umma na kung saan ay hiniling ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil na rin sa gabay ng propeta Moses alaihi salatu wasalam, na ito ay upang bawasan, dahil ito ay hindi kakayanin ng ummah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya hiniling ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa Allah na ito ay mabawasan hanggang sa naging ito ay 5 beses na pagdarasal, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang katumbas nito ay ganoon din. 50 pagdarasal ang katumbas ng 5 beses na pagdarasal sa isang araw na ibinigay sa ummah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa naganap rin sa pangyayaring Mi'raj ang pag-akyat ng propeta sallallahu alaihi wasallam doon sa kalangitan, ay upang ibigay ang kautusan ng pagdarasal, ang sala, para sa ummah, para sa ummah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At may mga benepisyo dito mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaganapan na nangyaring Isra wal Mi'raj. Una dito ay ang pagpapakatatag sa pananampalataya ng isang Muslim, lalong-lalo na ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay sa panahon na iyon ay siya ay nagkaroon ng matinding kalungkutan dahil sa nangyari sa kanyang buhay. Ngunit ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinili ng Allah na isang nabi, isang propeta na mayroong paniniwala, mayroong malakas na takot at paniniwala, matibay na paniniwala at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din tayong mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay marapat din na tayo ay malakas at matibay ang ating paniniwala, pananampalataya sa naganap na kaganapan na ito, yung Isra wal Mi'raj, sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam.
At ganun din yung pagpapalakas ng pagtitiis. Dahil kung ating pagninilay-nilayan, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon ng matinding kalungkutan. Ngunit ang propeta sallallahu alaihi wasallam siya ay nagtiis. At ganun din dapat tayong ummah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganun din, kabilang din sa benepisyo nito, ang kaganapan sa al-Isra wal Mi'raj ay yaong nagkaroon o di kaya ay yung tinatawag na kahalagahan ng pagdarasal. Kaya mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, itong kaganapan na ito ay hindi natin makakalimutan. Hindi mawawala sa talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ito ay mu'jizah, ito ay himala na nangyari sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam na marapat nating paniwalaan, marapat nating maniwala ng tunay at totoong paniniwala sa nangyari na ito o kay kaganapan na ito. Kaya mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ay biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malakas na paniniwala. Biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malakas na pagtitiis, pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang Allah ay makapangyarihan, kanyang naisin ang kanyang nanaisin. Kaya naman mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay maiksing paliwanag at maiksing paalala upang ating matandaan ang isa sa pinaka hindi makakalimutan na kaganapan sa buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun ang tinatawag na al-Isra wal Mi'raj. فجزاكم الله خيرا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.